Hello. Magandang umaga po sa bawat isa. We praise and thank the Lord for this another opportunity that we are all here. Are we blessed? Amen. Patingin nga po nung bless. So, purihin ng Panginoon po no, na tayo ay merong ganitong kalayaan at ang sarap na simulan palagi ang buong linggo na andito po tayo at sama-samang mag-worship. And then as the days go by, ay maipagpatuloy natin na sambahin ng Panginoon sa Espiritu at katotohanan nasa saan man po tayo naroroon. So the passage that Kuya Bert read kanina po ay isang bridge passage, kaya napakaiksi lamang po. But let's open our Bibles in the book of John chapter 6. And let me read verse 35 only. Pero pagpaaralan po natin ito hanggang sa baba. So John 6:35, the Word of God says, I am the bread of life. Jesus told them, no one who comes to me will ever be hungry, and no one who believes in me will ever be thirsty again. Tayo po ay manalangin. O Ama, sa umaga pong ito, salamat po sa iyong kabutihan at muli mahayag ang iyong buhay na salita sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin na ang Banal na Espiritu ang kikilos at tutulong upang maunawaan po namin ito. Ma-enjoy namin ang pag-aaral ng iyong buhay na salita at tunay nga po na maluwalhati ang iyong dakilang pangalan habang lumalalim ang pagkakilala namin sa Panginoong Hesus. Gabayin mo po ang iyong lingkod at gabayin mo po ang iyong mga anak sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang panalangin. Amen. Amen. So, kung tatanungin ko po ang bawat isa sa umagang ito, ano po ang mararamdaman nyo kapag meron kayong bagay na pinaniniwalaan? Tapos itong bagay nito, for a very long time, hawak-hawak natin. Talagang matibay yung ating pagkapit. And then all of a sudden, na-discover natin na ito pala ay kasinungalingan. Ano po mararamdaman nyo? What? Siguro yung iba magugulat. Siguro yung iba, kung ano man yung tumatakbo sa isip natin ngayon, ay maybe yung iba magagalit. Yung iba siguro ay malulungkot. Iba-iba yung maaari nating maramdaman no? Kapag may na-discover tayong bagay na matagal nating pinaniniwalaan, pero mali po pala. So, depende siguro sa ating konteksto, sa ating maturity, sa ating emotional state at that time na na-discover natin, and many other more factors that can affect what we will feel. And one example po na matatagpuan natin sa history of something believed to be true or historically true and then found out to be false is yung Shroud of Turin. So kung narinig na po natin, yung Shroud of Turin, in 1357, ito po ay na-discover sa France. Yun po ay isang linen cloth, parang tela po, no? Yung pambalot sa mga namamatay noong unang panahon. At may mga markings po ito na nagre-resemble or humahalin tulad sa mga markings na meron po ang Panginoong Jesus as described in the Bible. So for centuries, maraming mga Christians yung naniwala, no, especially sa side ng Catholicism, they believe na yun daw talaga yung ginamit sa atin pong Panginoong Jesus. Pero nung 1988, nagkaroon po ng carbon dating at yun po ang nagbigay ng pruweba na hindi pala talaga iyon yung ginamit po ng atin pong Panginoong Jesus. So, na-discover na yung cloth na yon ay nagawa po noong 1260 up to 1390. So, ibig sabihin, malayo na sa panahon na namatay po ang ating Panginoong Hesukristo. So, nagbigay ng linaw ang bagay na iyon para po maraming mga tao ang maliwanagan na hindi po pala iyon ang ginamit sa Panginoong Jesus and all this time, mali po pala ang kanilang pinanghahawakan. So, mga kapatid, marami pong mga nagkalat na historically believed to be true. Pero kapag ni-fact check po natin, chinek natin yung katotohanan, ay malalaman natin na kasinungalingan po pala yun. At anong mangyayari kapag pinanghawakan natin ang kasinungalingan? So, kawawa po tayo kapag naniwala tayo sa isang kasinungalingan. So, mahalaga po na ma-validate natin yung mga claims. Makita natin yung mga compelling support dun sa truthfulness at saka mga propositions na ibinabahagi sa atin. Kasi yun yung magbibigay po sa atin ng, in a way, peace of mind
and assurance that what we believe is true and we will never be ashamed anuman po yung mangyari. So in other words, masasabi natin we have a sure foundation that can never be broken throughout the test of time and test of truth. So ngayong umaga, gusto ko pong i-direct yung ating attention sa mga claims mismo ng ating Panginoong Hesus kung sino siya. So tingnan po natin sa Bible yung mga clues na ating makikita. We can find to check its truthfulness and accuracy. And also, tingnan din po natin how knowing Jesus' personal claims can boost yung ating pong confidence at pananampalataya sa Kanya. Habang hinaharap natin yung mga pang-araw-araw nating buhay, yung ating Christian journey, and as we head towards our life's mission na itinalaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So ako po ay magbabahagi ng series of preaching sa 7 I Ams ni Jesus Christ in the book of John. And I realized na hindi ko po pala yun kaya na isang araw lang. Kaya nga siya 7. Siguro mga 7 Sundays ko rin po siya maipipreach sa atin. Kaya ngayong umaga, tingnan po natin yung una sa 7 I Ams at claims ng atin pong Panginoong Hesus patungkol sa kanyang sarili. So the first one is found here in the passage that I read kanina po. So John chapter 6 verse 35, when Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Now, tingnan po muna natin first yung konteksto. Saan po ba nakapaloob ang mga salita na ito na binitawan ng ating Panginoong Hesus? Tayo po ay nandito na sa part kung saan yung mga tao ay dinudumog ang atin pong Panginoong Hesus. Nasaan sila? Nandun po sila sa Capernaum nung mga panahon na ito. They wondered how Jesus came sa Capernaum with the disciples. Kasi kung maalala natin yung story, right after po nung feeding of the 5,000 sa isang bundok, ano po nangyari sa Panginoong Hesus? Nagtago siya sa kabundukan. Kasi yung mga tao, matapos silang pakainin ni Jesus, gusto siyang gawing hari. So nag-i-insist na sila no, na, uy, kayang-kaya tayong pakainin with just 5 loaves of bread and 2 fishes. Gawin nating hari si Jesus. Okay? Kasi talagang siya ay gumagawa ng miracles at siya ay makapangyarihan. And they did not know, nung gabing yon, matapos po yung event ng feeding of the 5,000, si Jesus Christ ay naglakad sa tubig papunta sa kanyang mga disipulo na nasa isang bangka. So, yung pangyayaring yon ay hindi nakita nung crowd. Siguro about 5.4 kilometers daw yung naging distance nung bangka. Ganun kalayo. And then, nagulat yung mga disciples, no? May naglalakad sa tubig. Pero sabi ni Jesus, ako ito. So, nakampante sila at kasama nila si Jesus Christ that time na nagpunta sa Capernaum. So, unang-una, tingnan po natin dito, I think I have 9 letter E's na isi-share sa atin. The first one na mapapansin natin is the effort. Di po ba? So, the following day, matapos nga pong pakainin itong 5,000, nag-effort yung mga tao na hanapin si Jesus. Sabi po ng verse 24, yung effort po nila is not because they understood so well kung sino po si Jesus Christ. Ibang bagay yung nag-motivate sa kanila bakit nila hinahanap si Jesus Christ. It's not the person of Jesus, but actually what they can get from Jesus. So hangad nilang hanapin si Kristo, hindi naman dahil sa kung sino si Kristo, kundi dahil nakinabang sila sa miracle na ginawa ni Jesus. In chapter 6, verse 27, paano natin nasabing mali yung kanilang purpose? Kasi pagdating po dyan sa passage na yan, nirebuke sila ni Jesus. Sabi ni Jesus, no, huwag kayong lumapit sa akin dahil lang sa mga physical things or material things na makukuha ninyo. Mga bagay na pagdating ng panahon ay magpe-perish. Sabi ni Jesus Christ, hangarin natin yung mga spiritual meat. Something that will last, something that will lead to eternal life that only Jesus Christ can give. Mga kapatid, alam niyo po, hindi na iba ang senaryong ito, itong pangyayaring ito sa present-day Christianity. Bakit po? Maraming mga tao ang lumalapit lang kay Jesus
not because they appreciate the beauty and the person of Jesus as He is, kung sino siya, but because of what they think they could get from following Him. Yung mga byproduct, yung hinahanap ng mga tao. Napaka-selfish ng maraming mga tao why they wanted Jesus. Mali yung kanilang motivation. They need Jesus not as Savior, not as Lord, but as their provider only. Ay, okay, lapit tayo kay Jesus. Prosperity gospel, di po ba? Lumapit kayo kay Jesus, magiging mayaman kayo, uunlad ang buhay nyo, mawawala lahat ng problema ninyo. They see Jesus as someone who will grant all our fleshly desires. And beloved, I hope and pray na hindi po tayo mahuhulog sa trap na ito. And if I were to ask you this morning, bakit po tayo nandito? Why are you here? Bakit po tayo nag-effort? Ako kanina, gahol na gahol. 2 beses kong ginising yung pamangkin ko. Unang pagising ko, kala ko, tumayo na. Natumba na naman. Puyat eh. So, pangalawang gising ko, okay na siguro. Naglinis muna ako ng mga aso. Pagtingin ko ulit, tumba. Sabi ko, iwanan ko na muna si JC. So, nung malapit na akong doon naman siya na nag-ayos. Ginising siya ng bunso naming kapatid. So, kaya medyo na late po ako. Sorry. So, bakit tayo nandito? Are we here because we really and intentionally want to worship Jesus as our Lord and King? Or nandito tayo kasi kailangan ko ng bagong trabaho eh. Punta nga ako sa church. Kasi kailangan ko ng blessing sa bago naming business. Punta nga ako ng church. Kasi kailangan kong gumaling. Ang tagal-tagal na ng sakit ko. Baka kaya matagal na yung sakit ko kasi hindi ako nag-church. Yun yung tingin natin kay Jesus. We want to be fed. We need shelter. We need all that we wanted. Now, beloved, can I just give you a brief moment just to answer that question? Why are you here? Is our purpose genuine and clear? Na magkaroon po tayo ng short activity. Pwede po bang tayo tayong lahat? May lamang po. Huwag po kayong mag-alala, hindi po isang oras to. Tapos habang tayo po ay nakatayo, can we just talk to Jesus right now? Let's talk to Jesus. And let's state our purpose. Sabihin mo lang, wag mo na lang lakasan, baka marinig ng katabi mo. Sabihin mo lang kay Jesus, Jesus, nandito ako dahil. Dugtungan po natin yung salita na yon. Jesus, nandito po ako dahil. At pagtapos mo nang gawin yon, gano'n lang po kaigsi, upo ka na po para alam kong tapos mo nang gawin. Alright. So thank you so much po sa pag-participate, and I will leave that to you, between you and the Lord. At sana po tama yung ating layunin kung bakit tayo nandito, bakit tayo nag-e-effort, bakit every morning ng Sunday talagang nagigisingan tayo, nag-spend tayo ng pamasahe with all our energy and all our resources. Sana po clear yung ating purpose, and we are here not only because of what we can get from the Lord, but because how can we give ourselves to the Lord. So tingnan natin yung next letter, E, the exhortation. Given the problem, ginamit ngayon ni Jesus yung opportunity para magturo ng spiritual truth po sa kanila. To tell them and give them what they really need eternally. At hindi lang yung bagay na temporal lang po nilang mapapakinabangan. Pagdating po sa chapter 6, verse 27, sinabi ni Jesus na hanapin ninyo, you seek for, and you labor more for something which has eternal value. Instead of just focusing all their mind and energy in finding something that will perish and are only temporal. So, hindi po tinuturo dito ni Jesus na maling maghanap
ng makakain to survive. Hindi po yun ang sinasabi ni Jesus. Kundi, binibigyan diin lamang po dito ni Jesus yung mga bagay na merong eternal value. Especially yung eternal life that they needed so much that only the Lord Jesus Christ can give. So beloved, sa araw-araw po na ginawa ni Lord, kung tatanungin ko po kayo, saan niyo po mas ginugugol ang lahat ng inyong effort? All your mind, all your energy. What consumes most of your time or your life? Ito ba yung mga bagay na para lamang sa mga temporal, na pag namatay na tayo, may iwan lang din natin? We're not saying na hindi po sila mahalaga, but kinukumpara lamang po natin yung magiging value nito pagdating ng eternity. And not only sa present day na meron tayo. Tayo po ba ay diyan nakafocus? Or we are trying to incorporate what is eternal in our day-to-day living? Ibig sabihin, hindi lamang tayo basta busy sa bagay na makamundo. Hinahanap natin kung papaano tayong magagamit natin yung mga bagay na yun to invest for eternity. And that is one thing na we can learn from Jesus po dito, no? For example, paano po ba natin to gagawin? As a teacher, you don't just work or teach to earn. Temporal lang yun, yung earnings na makukuha mo bilang isang guro. But you can work, at the same time, teach and share the gospel sa iyong mga estudyante. So sa pamamagitan po pala ng ganong klase ng goal, hindi lang natin natutulungan yung mga estudyante sa kanilang temporal need to be educated, kundi nabibigay pa ninyo bilang guro yung higit nilang kailangan. At yun ay ma-educate sila for them to believe on the Lord Jesus Christ and to live for Jesus. So nakita po natin yung difference kapag nakafocus ka lang sa bagay na makamundo at kapag ini-incorporate natin, ginagamit natin yung mga bagay na temporal to invest for what is something that will last for eternity. And I think another good example, hindi naman sa gusto kong itaas si Ate Rosel, pero she's really doing good sa Sumulong College. She is not only working, she is on a mission. Yung trabaho niya, nakikita niya as mission point. While she nurses the students, yung mga may sakit, syempre hindi naman pinagpipray ni Ate Rosel na, sana Lord, may sakit. So, matik na yun sa trabaho ni Ate Rosel. And she finds windows of opportunity to share the gospel do sa mga bata na nagkakasakit sa school. So, just like Jesus, yung sinasabi po niya dito, no, let us incorporate what is eternal sa ating pong pang-araw-araw na mission. Ang mission po ay hindi lang sa church ginagawa. Bawat araw, tayo po ay may mission at pagkakataon na ibahagi ang mga bagay na may eternal value sa mga taong nakapaligid sa atin. At ipinapadala ng Diyos na makasalamuhan natin araw-araw. Kung ikaw ay nanay, your mission is to disciple your children. Kahit bata pa po sila, wag nating nilalang. No? Maaari nilang maunawaan yung gospel. Maaring kumilos ang banal na spirito sa kanila. That is your mission. Kung ikaw nasa trabaho, your mission, ma-reach out mo yung mga katrabaho mo. Pwedeng yung boss mo din mismo, hindi po ba? So, I hope, ipag-pray natin yung mga ganong opportunities. Mag-grab natin, makita natin yung mga opportunities na binubuksan sa atin ng Panginoon. And by the way, if you want to participate sa mission ni Ate Rosel, no, you can pray and you can also siguro send your help. Wala po kami pinag-usapin ni Ate Rosel, no? Gusto ko lang din talagang, ito ay opportunity na makabahagi tayo. Pwede kayong magbigay ng mga biskwit, kasi nagbibigay si Ate Rosel ng mga coffee din po ata, no? Coffee, biskwit, yun yung ginagamit niyang way para maka-create ng bridge sa mga estudyante at ibinabahagi niya ang salita ng Panginoon. Nag-endorse pa nga. Okay? So, makibahagi tayo. Yan yung naging exhortation po dito ni Jesus sa kanila, no? So, number 3, tingnan natin yung error or problem. So, ang daming mga problem po sa text na ito. In verse 28, the problem is they thought that they can do something para ma-earn nila yung bagay na gusto nilang makuha. And at this point in time, literal na meat or food yung ginamit sa verse 28 na nasa isip nila. Kasi nga, pangkasalukuyan lang yung nasa isip nila eh. Kung ano lang yung mapapakinabangan po nila. In verse 29, anong sabi ni Jesus? It's not by your own effort
para magkaroon kayo ng mga bagay na gusto nyo. Tapos inelevate pa ni Jesus. Sabi nga niya, wag lang yung mga makamundong bagay ang hanapin ninyo or physical or temporal. Look for something eternal. And sabi ni Jesus, you can have it by simply believing. And who is the object of that faith? Sabi niya, you believe on the one that God sent. At sino po yung tinutukoy ni Jesus? Yung kanya po mismong sarili. So Jesus wanted to show them that this eternal life from this peculiar bread is something which they cannot earn by themselves. And it can only be received by faith. So pagdating sa verse 30, ang kukulit po talaga nila, no? They insist on asking a sign from Jesus. Sabi nila, pahingi naman po ng sign, Jesus. And that only means na hindi talaga nila pinagkakatiwalaan si Jesus. And they don't see the sufficiency of faith that Jesus mentioned in verse 29. Para sa kanila, kulang yung pananampalataya. Meron kaming kailangang gawin talaga. They still think that if they have or they can have any sign on how to get it, they will be capable to get it by their own. And they even are trying to manipulate si Jesus po, no? Na talagang bigyan sila nitong kanilang literal na bread na nasa isip sa pamamagitan ng pagbanggit nila dun sa nakalipas na ginawa ng Panginoon sa Israel during the time ng Exodus. Remember in Exodus chapter 6 verse 31 kung papaanong nag-provide ng mana, okay? Nang makakain ang Panginoon sa mga Israelita nung sila po ay naglalakbay sa wilderness. So totally, ang problema dito, they missed the lesson. They missed the point of Jesus. Kasi sa maling bagay nakatuon ang kanilang isipan. In chapter 6 verse 31, they even referred to their ancestry in the time of Moses, thinking na it's by their credit kung bakit po yung literal na bread ay ibinigay. Yun po yung laro ng salita dito eh. Iniisip nila na, kasi yung mga ancestry namin, especially si Moses, mahalaga siya sa Panginoon. Kaya by their credit, pinagkalooban sila ng Panginoon na misplace yung focus. And this is a huge problem, mga kapatid. The moment na mawala yung focus natin, kung kanino dapat tayo nakafocus, yun po ay napakalaking problema. To think that we are capable to earn our salvation. Yan po yung ating problema. And we are also in danger of this pitfall. Remember, yung mga taong nandito po sa paligid ni Jesus sa kontekstong pinag-aaralan natin, hindi sila yung if I may use the term ng mga kabataan, nonchalant. Diba pag sinabing nonchalant, parang wala lang pakialam. Hindi sila ganong klase ng tao na busy lang sa araw-araw na buhay. These people are curious people. Inisip nila, sino ba itong Jesus na to? Tingnan nga natin anong tinuturo niya. In a way, pwede natin sabihin mga seekers sila. Pero mali nga lang yung motivation. And sometimes, just like them, we are tempted to look for signs. Gusto rin natin ng mga signs to convince ourselves that we can contribute anything to complete or perfect our salvation. Yung mga iba't ibang mga religious group, nagre-require sila ng maraming mga batas, mga utos, mga sacraments, and even good deeds that only burdens people. Only to find out that all their efforts are unsatisfactory, insufficient, and in fact, useless at all. Walang pakinabang. Kahit gaano karaming mabuti gawin mo, hindi mo mararamdaman yung fulfillment that you are saved. Kasi baliwala po yung ating mga effort. So I hope and pray that in our church, we made it clear in this pulpit that salvation comes only from the Lord Jesus. And He is enough. You cannot earn or complete our salvation by adding more ministries. Meron po ba sa ating ganon? Nag-iisip na, siguro hindi ako masyadong ligtas kasi hindi pa ako member ng choir. Sana wala po, no? Siguro hindi pa ako masyadong ligtas kasi hindi pa ako nababaptize. O siguro hindi pa ako masyadong ligtas kasi hindi pa ako nakapag-special number. O kaya hindi ako member ng bahagi ng any ministries dito sa church. Sana hindi po tayo nag-iisip na yun ang kukumpleto ng ating kaligtasan. Beloved, even by failing in your ministries, if at this moment
you see yourself na parang failure ako sa mga ministries eh. Baka hindi pa ako ligtas. Ako, pag ganun ang iniisip natin, nakabase sa work mo ang iyong salvation, kapatid. Our failure in the ministries doesn't reduce portion of eternal life that Jesus gives. Nung binigay ni Jesus yung eternal life, kumpleto po yan. At hindi na natin madadagdagan, and even us, wala tayong kayang gawin para ito ay mabawasan. So let's stop earning for our salvation. Mapapagod po tayo kapag ganun yung ginawa natin. What we should do is to simply rest in Jesus. Believe His word. Believe His promise. At yung isang line ng isang hymn na favorite na kung binabanggit po, no? Sabi doon sa isang kanta, no? "'Tis so sweet to trust in Jesus." And by trust, it means, sabi doon, just to take Him at His word. And that's enough. Take Him at His word. And that's all we need. Put our faith completely in our Lord Jesus Christ. At sana ma-avoid natin ito pong error na to, no? They're really trying to earn their salvation by their own way. So next, letter E. The explanation, or merong something na kinaklarify si Jesus regarding their wrong thinking about their ancestry. Kasi nga, iniisip nila na by the credit ng kanilang ancestry, and even Moses, kung bakit sila nakinabang ng mana, na misplace yung kanilang focus. In chapter 6, verse 32, Jesus clarifies na hindi sila ang dahilan. Hindi si Moses ang nagbigay ng mana sa mga Israelita. At sino daw itinama ni Kristo? Sabi niya dyan, it is the Father. It is the Father who initiatively, by His mercy and grace, provided it to them. So, doon nakapaling sa ancestry ang mga audience ni Jesus, pero sabi ni Jesus, hindi si Moses ang nagbigay sa kanila niyan. Ibalik nyo sa Panginoon ang credit. So, mahalaga na ma-recognize po nila yung real source at hindi ma-misplace yung kanilang focus on how it was provided at all. At dito po nag-transition na si Jesus from the literal bread, na kanina pa nasa isip nila, ano kayang klaseng tinapay nasa isip nila, no? So the literal bread in the mind of the people, and then Jesus introduced the spiritual bread na gusto niyang ituro at ibahagi sa kanila. Kaya may sinabi po dyan si Jesus na the true bread, ginamit yung word na description na true, is the one the Father will give to them. In chapter 6, verse 33, this true bread is the bread that gives spiritual life. So this is spiritual bread, ito yung magbibigay ng spiritual life. At sabi niya, it is He who is cometh down from heaven. At lahat ng mga description na yun na binabanggit ni Jesus Christ ay tumutukoy walang iba kundi sa Kanyang sarili. Siya yung makapagbibigay ng spiritual life. Siya yung true and living bread. At siya yung nanggaling doon sa langit. Beloved, I think ang nakikita ko pong halaga dito is yung ibalik natin kay Jesus ang focus ng tao. Di po ba? Hindi sa mga pastors, hindi sa church, hindi sa ating mga disciples na ang tendency minsan sa kanila mapunta yung credit. Sana po in everything that we do, whether we are sharing the gospel, we are doing the ministry, we are working, we are studying, the students, we will have this sensitivity na ibabalik po natin lahat ng credit sa Panginoong Jesus lamang. Especially in our context, the credit ng God's provision, at lalong-lalo na yung pinakamahalaga sa lahat, the credit for our salvation. So yan yun, niliwanag yan ni Jesus Christ dito, malinaw na malinaw. Next, letter E, so the inquiry. Okay? Minsan ang hirap po maglagay ng acronym, kasi kailangan pare-parehas yung, yung letter. Pero thank God at nakaisip tayo ng mga letter E. Or it simply means yung request for more information tungkol saan. Pagdating sa verse 34, as Jesus continue, nagpapakita sila ng ng interest. Ito nga yung mga curious people. And they are asking for this bread to be given to them. Ay, bigay niyo po sa amin itong good na to, itong bread na to, And it sounds good. Parang maganda yung ginagawa nila in a way. But sadly,
Their focus is not on the spiritual bread Jesus is talking about. Nako, problema na naman. But still, on the literal bread in order to satisfy their physical and immediate and temporal needs. So pansinin po natin how these people also curious, although curious, paano itong mga tao ito, bagaman curious, nakakarinig sila, pero they are totally blind spiritually. They cannot see and understand the point of Jesus. They always miss His point. I think, beloved, this will help us understand kung bakit yung mga tao, hindi nila agad maunawaan yung gospel. Di po ba? Minsan pag nag-share tayo, napapatanong tayo, ba't kaya ang tagal ko nang sinishare nito? Hanggang ngayon, hindi pa rin niya kinikilala si Jesus. Kahit pa ulit-ulit na tayo, kahit anong effort natin na ibahagi yung gospel, no? Remember, people are blinded by Satan. Malinaw po yan sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4. The God of this world has blinded the minds. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, yung mga mahal natin sa buhay, talagang minsan, kahit anong convince natin sa kanila, as long as they are blind spiritually, hindi po nila ma-appreciate yung light ng gospel. Kahit anong aya mo sa isang tao, kung hindi pa yan converted, kung hindi pa yan regenerated by the Holy Spirit. We're not saying na manawa na tayo, natigilan na natin, ay dadating din naman yung time na ang Lord ang kikilos sa buhay nila. Because we can be God's instrument in reaching out to them. Pero sinasabi lang natin dito yung katotohanan na as long as ang isang tao ay blind spiritually, they will always miss the point. They will never appreciate the gospel. Kahit gaano pa siya ka-relihiyoso, kahit gaano pa siya kamukhang seeking, nag-aaral naman siya at nagbabasa naman ng Bible, or curious sa mga spiritual things, gusto niya yung mga conversation about God or religious things, unless the Lord calls them, unless the Spirit quickens them, unless Jesus applies His blood to them, they will never understand and appreciate the gospel. Hanggat hindi pa sila tinatawag ng Panginoon. So, kailangan po pala, we have this at the back of our minds kapag nagbabahagi tayo ng gospel. And we will keep on praying that the Lord will illumine these people para maunawaan nila yung kanilang desperate need for salvation and incapability to earn their own salvation. So, as we share the gospel, tuloy lang tayo. And then, we have this at the back of our mind and pray na, Lord, sana po ito na yung opportunity na yun. Tawagin mo po ang taong ito. Kumilos ka po sa buhay ng taong ito. Just like us, hindi po ba? Sino po sa atin dito, yung years ang kinain bago natin ma-appreciate si Jesus ng totoo? Bago natin ilagay yung ating pananampalataya sa Kanya at ma-recognize that we are sinners and we are incapable of saving our own selves. Hindi po ba marami din naman sa atin? Matagal na panahon. Pero hindi yun hadlang para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos para tayo ay makakilala sa Kanya. Okay? So yan po ang inquiry na ginawa ng mga tao dito. Tingnan natin yung exposition. Ito na, palalim na ng palalim po. Papunta na talaga si Jesus sa kanyang point. In verse 35, Jesus then revealed to them, sino ba tong bread na kanina pa niya sinasabi at tinutukoy? Dito nga, diniretso na ni Jesus. Sino ang spiritual bread na ito na makapagbibigay ng spiritual life? Sabi niya in chapter 6, verse 35, I am the bread of life. The bread of life that completely satisfies. He is the bread that gives life, at ang sarap doon, dinugtungan nyo, and will raise up, sorry, nasira ko, and will raise up those who will believe in Him in the last days. Pansinin nyo po ito mga kapatid, mahalaga to. 4 na beses binanggit ni Jesus yan. Chapter 6, dito po, sa verse 35, verse 39 din, tapos verse 40, verse 44, and verse 54. Sabi niya, i-raise up ni Jesus yung lahat ng mananampalataya sa Kanya in the last days. Andun yung pangako ng Panginoon. Bubuhayin tayo ng Panginoong Jesus. We will be resurrected by Jesus. Jesus has in mind here the resurrection of the dead na binabanggit po sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16.
So di po ba? Kaya wag tayong matakot mamatay. Kung hindi pa man dumating si Jesus at nauna tayong mamatay, we have this living hope that someday, binigyang diin ni Jesus sa 5 verses, only in this passage pa lamang po, bubuhayin tayo ni Kristo sapagkat siya lamang ang kayang magbigay ng tunay na buhay. Jesus is the bread of life from heaven. Sabi ng verse 42 and verse 50. At ito ay tumutukoy sa origin ni Jesus. When we say origin, we're not saying that He is created. Kundi saan nang galing si Jesus? Galing siya doon sa langit. At siya ay bumaba dito sa lupa. And that means Jesus is no ordinary man as people thought Him to be. Kala nila, di po ba? Tao lang si Jesus. Bagaman nakakagawa siya ng mga miracles, sabi nila doon sa verse 42, di ba anak lang to ni Joseph? Di ba kilala natin yung nanay nito, anak siya ni Maria? Kasi iniisip nila na tao lang si Jesus. Pero sabi diyan, He is the bread from heaven. At nanggaling siya sa langit at bumaba siya dito sa lupa. So beloved, ang ganda po ng claim dito ni Jesus. Jesus is the bread of life that we all need. Jesus is our satisfaction. Jesus alone can complete what is lacking in our lives. Meron po ba? What is lacking in your life right now? Beloved, please do not think of Jesus as the bread of life at iisipin natin na when we think of Jesus as the bread of life, ay tumutukoy lang to sa kanyang faithful provision. Kasi madalas, di po ba yung mga Christians, ginagamit nila ito, God is the bread of life. Bibigyan ka ng pangailangan mo, i-claim mo yon. So yung sinasabi nila, di po ba? Yan nga yung problema ng mga tao dito eh. Iniisip nila na literal lang. Okay? It's all about God's provision. Material, temporal. It could be, one, kasi yun naman talagang promise ng Lord, ipoprovide niya yung lahat ng needs. Pero ang main point po dito, na sana ay makita natin na si Jesus ang lahat sa ating buhay. In Him alone, we find our significance. Huwag mong hanapin yun sa ibang tao, yung halaga mo. Young people, huwag niyong hanapin yung halaga niyo sa ibang tao. Kasi mapapagod kayo. Yung ating security, yung ating satisfaction, yung ating kasiyahan, yung ating sustenance, ito yung gusto lang nilang makita. Pero part yun ng pagiging bread of life ni Jesus. And most especially, our salvation. No? Our significance, security, our satisfaction, sustenance, and salvation. Lahat yan, in Christ alone, natin matatagpuan. So the question this morning is, do you really find pleasures in God? Si John Piper po ay isang Christian author at siya po ay isang Christian hedonist. At siya po ay sumulat ng libro na ang title, The Pleasures of God. I have that book, pero hindi ko na mahanap. Parang nung nag-aaral ako sa Bible school, nawala. Meron yatang nanguha sa Bible school. And so, when we say hedonist, it is a philosophical view that says pleasure is the ultimate good and the primary motivator of human action. So, huwag po kayong mag-alala. Ang ibig sabihin lamang po nun, kung ano yung masarap, kung ano yung nakakahay sa pakiramdam, kung ano yung walang magbibigay sa'yo ng pain, ayun ang magdidetermine ng bagay na mabuti. So, parang ganun po ang kahulugan yan. But as a Christian hedonist, ito yung personal claim ni John Piper, he is a Christian hedonist, ibinalik ni John Piper sa Diyos yung lahat ng focus. At kaniyang inilatag sa libro na The Pleasures of God, na ang tanging makapagbibigay din naman sa atin ng true satisfaction ay yung pleasures lang din ng ating Panginoon. As we seek the pleasures of God, only then we can find fulfillment in this life. Like what John is saying in this verse, hindi po si John Piper, no? Si John na po mismo. Jesus claims to be the bread of life because He alone can give us true and eternal satisfaction. Kaya kapatid, kapag sira yung araw mo, sasabi mo, sira yung araw ko. Sorry dun sa term, no? Yung nagsasabing bad trip. That only means you don't find satisfaction in Jesus. Kasi hinahanap mo yun dun sa tao. At hindi niya nagawa yung gusto mo, na bad trip ka. Okay? So you don't satisfaction in Jesus kung merong taong nakakasira ng araw natin. If you think kulang ka, let's say dahil wala ka ng magulang, I'm sorry for that, or wala kang malaking bahay, wala kang gamit, wala kang kotse, wala kang magarbong damit,
Wala kang malaking sweldo, wala kang karelasyon, wala kang mga medalya. Kung yan ang mga bagay na iniisip mo, kaya ka kulang. It is only because you don't find your satisfaction in Jesus. Wala kang contentment. Kasi hindi mo hinahanap kay Jesus yung significance mo. But when you start embracing Jesus as who He claims Him to be, as the bread of life, I'm sure that your life will start to change. Kasi po, magkakaroon ka ng bago at tamang perspective, how you see life, how you perceive life. And the more satisfying Jesus becomes to you, the lesser pleasure we will find sa mga bagay na nandito sa mundo. I can see myself. Nakikita ko po yung sarili ko dito, mga kapatid. Nung mga kabataan ko, ang hirap naman gamitin ng word na kabataan. Kabataan ko pa lang, ang daming mga bagay na gusto ko. Gusto ko magkaroon ng gitara, gusto ko magkaroon ng bisikleta, gusto ko magkaroon ng mga bagay na gusto ko. Until such time, na binigay ng Lord naman yung mga bagay na yun. But I'm not fully satisfied. And I discovered that Jesus indeed alone is the bread of life that I need. And He alone can satisfy. So sana ganun din po tayo, mga kapatid. Huwag kang malungkot kung ngayon wala ka ng mga bagay na iniisip mong kulang sa'yo. Find your satisfaction in Jesus. He is the bread of life. Tingnan po natin yung elaboration pa na ginawa dito ni Jesus patungkol sa unbelief na meron ang mga taong ito. That's another letter E. In verse 36, nakita natin na this is another problem, their unbelief. In verse 37, we find the reason for this unbelief. Bakit kaya sila hindi nananampalataya? Sabi dyan, because only those whom the Father giveth to the Son or calleth can come to Jesus. Ayan na, mas lumalim na yung katuruan ni Jesus, no? Verse 39, verse 44, and 65, malinaw yan. Kaya pala kahit anong turo ni Jesus, unless the Spirit of the Lord open up their eyes, unless they are drawn by the Father to Jesus, inilapit ng Ama kay Kristo, they will never understand what Jesus mean. Mga kapatid, mapalad tayo. Mapalad tayo dahil tinawag tayo ng Panginoon. Kasi kahit anong hanap natin sa Diyos, hindi po natin siya kayang abutin, hindi natin siya kayang kamtin by our own effort again and again. Ang Diyos Ama ang naglapit sa atin kay Kristo. Hindi po tayo naligtas dahil pinili natin na maniwala sa Kanya. Naligtas po tayo dahil pinili tayo ng Diyos na biyayaan ng pananampalataya. And that is very clear, Ephesians chapter 2, 8-9. Yung faith na meron tayo, kaya siya tinawag na gift. Kasi galing yan kay Lord. Hindi yan basta faith na galing po sa atin. Okay, binigyan tayo ng faith bilang regalo ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo palagi na hinirang tayo ng Diyos. Out of billions of people, isa tayo sa pinili ng Diyos before the foundation of the world, sabi ng Ephesians 1, verse 4. And God has chosen us not because God sees something good in us. Walang mabuti sa atin. In fact, in Ephesians 2, verse 1, we are all dead in our sins. But God made us to become one among few that are chosen, kung saan gusto ng Diyos ipamalas ang Kanyang pagliligtas at ang Kanyang kaluwalhatian magpakailanman. So beloved, let us appreciate our salvation every day. Because it is indeed only a privilege at biyaya ng Diyos. Without God calling us to Him, we will remain in our unbelief. Mananatili tayo sa pagiging bulag. At hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na inaaral natin ngayong umaga. So another E, the essence. So what's the essence of metaphor? Ito yung teaching strategy ni Jesus, no? Pag nagpipreach siya, gumagamit siya ng mga comparison, ng mga metaphors to make a point. So nung sinabi po ni Jesus na siya ang tinapay na ito, doon lang nila naintindihan na, hindi pala literal na tinapay ang ang kanina pa tinutukoy ni Jesus. So ito yung una sa 7 times na paggamit po ni Jesus ng katagang I am. Diba? Yung susunod po dyan, chapter 8, verse 12, I am the light. Chapter 10, verse 7, I am the truth. Sabi niya, I am the gate. Chapter 11,
Chapter 10 pa rin, verse 11, sabi niya, I am the good shepherd. And then 11:25, I am the resurrection and the life. Yan po yung isi-series ko sa mga susunod pa pong preachings. And then 14:6, I am the way, the truth, and the life. Chapter 15, verse 1, I am the vine. And another important thing to note here is, when Jesus used the phrase I am, yung salitang I am, it brings back to the memory ng mga Jewish people ang pangalan ng Diyos. So siguro habang nagpipreach si Jesus noon, sinabi niyang, I am the bread of life. Siguro yung mga Jewish people, teka muna. Jesus, kumambyo ka muna. Di po ba? Parang ganyan dating yan sa kanila. Kasi ito yung pangalan ng Diyos na binanggit ng Diyos kay Moses in Exodus chapter 3, verse 14. Para sa mga Hudyo, ito ay napakasagradong pangalan. And it is not to be spoken of just as Jesus did here. Hindi mo yun basta-bastang pwedeng banggitin sa kanilang kultura at sa kanilang konteksto. And maalala po natin, no, even yung mga eskriba sa Old Testament time, yung mga nagsusulat, nagkakopy ng scripture, totoo po yun. Na hinuhugasan nila ang kanilang buong katawan bago nila isulat yung name na Jehovah. So na-imagine ko tuloy. Sa Old Testament pa lang, no, sa Genesis pa lang, ilang beses binanggit yung Jehovah. Siguro talagang wash na wash. Yung mga eskriba talagang gano'n. Malinis na malinis. Because God is perfect. It speaks of perfection and holiness of the Lord. And they even wipe their pen. Pinupunasan nila yung pen bago nila isulat daw po yung pangalan ng Diyos. God's name as I am encompasses all that He is and how we are to relate to Him. At ito po yung mas matindi pa. Nung ginamit to ni Jesus is making a very bold claim kung sino siya. Ito yung nag-shock sa mga Jewish people. Jesus is proclaiming to them that He and the Father is one. The same claim na binasa kanina po na verse ni Kuya Bert in John chapter 10, verse 30. So yan yung claim ni Jesus. But did they believe Jesus? Do they believe Jesus? Pagdating po sa chapter 6, verse 41, mas lumutang yung katigasan ng kanilang puso. As they doubted, as they marveled, in fact, they murmured and they contend among themselves. Sabi ko nga sa kanila, shocking tong binitawan ni Jesus. Kaya siguro nagbubulungan sila doon. I am the bread of life, sabi ba yun ni Jesus? Ginamit ba niya yung pangalan ng Diyos para tukuyin ang kanyang sarili? So this is a bold claim that eventually, many of them turned away. Sabi sa chapter 6, verse 66. Hindi nila matanggap yung sinabi ni Jesus. Umalis sila. And even yung mga disciples at that time, di po ba? Hindi nila agad mag-grasp ang bigat ng sinabi ni Jesus. Kaya sabi ni Jesus, kayo din ba ay tatalikod sa akin? Kasi alam ni Jesus na merong tatalikod sa kanya one day. Beloved, one important thing na nakita ko po dito, at yun po ay ang pag-aaral ng doktrina. Specifically kung sino si Jesus. Kaya nga po yung ating theme for this year is standing firm on the solid rock. Kasi nais po natin na talagang lahat tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng tamang doktrina ay manatiling nakasandig at matatag kay Kristo. So, church, please, huwag lang po tayong active sa mga fellowship. Madali lang kasi yun yung kasiyahan. Pero yung mag-aral tayo ng mga malalalim na bagay patungkol kay Kristo, dito po natin somehow malalaman kung gaano tayo kauhaw. Gaano katotoo yung ating pagkauhaw na makilala si Kristo. At dito natin somehow malalaman kung si Kristo po ba talaga yung focus natin. Or nandito lang tayo dahil masaya ang church na ito. At yung palagi natin binabanggit, napaka-welcoming ng ating church. Di po ba? Or for any other petty and shallow reasons why we are here. Sana hindi po ganun. Another thing na naniniwala po ako, kung makikilala din natin ng lubos si Jesus, that He is the I am, the sovereign God, the sovereign Lord, mas magiging tama din yung ating attitude in worship. Amen po? Kung totoong makikilala natin na si Kristo ay Diyos na Hari, hindi natin siya tutulugan. Hindi natin siya pupuntahan ng late because He is our King. Yung presidente po ba pag nandyan, paghihintayin natin? Hindi natin siya pagdadamutan ng ating mga kaloob. At yung mga skills na ipinagkatiwala niya sa atin, masaya tayong gagamitin din para sa kanyang kaluwalhatian.
maglilingkod tayo ng may pagpapakumbaba sa ating puso at magbabahagi tayo ng mabuting balita ng may kasiyahan. Just like what we feel last Sunday, hindi po ba? Doon sa ating kapihan, with all courage, we feel that joy of sharing the gospel. Napakarami pong pumunta dito nung linggo. And sana hindi natin ma-miss yung opportunity na yon. So if we know deeply who Jesus really is, magiging tama yung attitude natin sa pagsamba at paglilingkod. At ang ibibigay natin ay kung ano ang deserve ng ating King of Kings and Lord of Lords. Pero kung hindi natin ito yayakapin, mga kapatid ng gusto, talagang magiging shallow at magiging self-serving. Sasabihin natin, okay na ang okay na. Kasi hindi naman natin kilala ng gusto si Jesus. Hindi natin nakikita kung ano yung deserve niya. So, tingnan po natin yung another E, the comparison or the effect. Nandyan yung, ano po yung effect? The comparison between what's temporary and what is lasting. As for the effectivity, in chapter 6, verse 49 and 58, ipinaliwanag pa ng husto ni Jesus na yung literal na tinapay na kanilang gustong matanggap, and even yung natanggap ng kanilang mga ninuno noong mga panahon na yon, bagaman galing din sa langit po yung mana, no? Pansamantala lang yung epekto niyan, sabi ni Jesus. Tingnan nyo nga, mga patay na ang inyong mga ancestors. Even si David, di po ba? Wala na sa kanila. Si Moses, lahat sila nangamatay na. Ngunit yung tatanggap ng tinapay na ibibigay ni Jesus, which is His own body, He Himself, no? Will live and last forever. In fact, yun nga pong, kahit yung mana na nasa isip nila noong mga panahon na ito na tinanggap ng kanilang mga ninuno, yun po actually ay larawan din ni Kristo. As the bread satisfies them temporarily and physically, Jesus, as the true bread of heaven, will satisfy them eternally and spiritually. So, ang gusto ko lang hugutin dito mga kapatid, medyo isa-summarize ko na lang po. Nawa po pag nalagay tayo sa mga sitwasyon that we have to choose between what is temporal and what is eternal, we will choose the things that has eternal value. Okay? So, nalagay na po ba kayo sa ganong sitwasyon na, ito, mapapakinabangan ko ngayon lang. Pero pag ginawa ko ito, eternal investment ko to kay Lord. Ano po yung pinili natin? Sana mas piliin natin yung maglalast forever. Sabi po ni Jim Elliot, palagi ko na rin po itong binabanggit dito, a man is no fool to give up what he cannot keep to gain what he cannot lose. A man is no fool to give up what he cannot keep to gain what he cannot lose. So let us not become fools by choosing what is temporal, something that we can lose, over what is eternal. So another E, I think this is the last. Ito pa, yung emphasis. So may binibigyan ng diin din po dyan si Jesus. In verse 52, literal na naman yung pagkaunawa nila, no? Ang kulit talaga ng mga audience ni Jesus dito. They thought na literal na katawan ni Kristo yung dapat nilang kainin para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya, alam niyo po, yung mga early Christians, binabansagan silang cannibals. Kasi pag naririnig na ito ng mga usi, siguro sa labas habang nag-gather yung mga Christians, ano yun? Kakainin daw nila yung body at iinumin yung dugo? Cannibals ba ang mga Christians? So, they don't get it. Na yung ordinance na ito ay symbolic and spiritual in nature. Pero anong ibig sabihin ni Jesus? Sabi diyan sa verse 53 to 58, it is actually about offering up His physical body on the cross of Calvary. Para saan? For Him to be able to die as human in our behalf. Para mabayaran niya yung ating kabayaran ng kasalanan na kamatayan. Because that is what the law requires as a compensation for our sins. And only those who will believe that Jesus' death is sufficient and we believe that He is the only way to cleanse us from all our sins will benefit from this bread. No? Doon sa eternal life. So, may ibabanggitin po akong last line. Sabi po, no? When we say we believe in Jesus, naniniwala tayo kay Jesus, we mean that we trust that Jesus is God's divine Son. Mahalaga yung pagiging divine Son. Graciously sent by the Father, it's only by grace, and He's sent by the Father to die on our behalf
He is the only person and way who can sufficiently cleanse us from the penalty of our sin. So it's important that we recognize Jesus as who He claims to be. He is no less divine than the Father. They are one. We should not invent our own version of Jesus. Ang dami ng version ni Jesus po no? Na nagkalat sa paligid. We have to go back to the Bible at yakapin natin kung paano siya, paano niya pinakilala ang kanyang sarili. It is important that we understand that it is only by the grace of the Father that Jesus was sent. Ibig sabihin, we take no credit for this rescue or salvation. We must recognize the importance of Jesus' death and claim it as ours, as He claims our sins as if it is His. And we must stick to the fact that Jesus alone can save us, and there's no other name and way for us to find salvation. We must put our confidence that Jesus' death, His work is sufficient and complete, and there's no need for us to do anything to complete it. We only receive and enjoy its fruit of repentance and holy living. Yun na po yun. Magkakaroon yun ng fruit of repentance at magbabago yung ating pong buhay. And we must acknowledge that it is our sins that He cleansed and paid for. Jesus is our righteous God. That is why His offering up of Himself doon sa krus ng Kalbaryo ay naging katanggap-tanggap po sa Diyos Ama. We are sinners to the core of our being and in desperate need of this salvation because we can't save ourselves by any other means or person other than Jesus. So I hope this morning, kapatid, yakapin mo si Kristo as your all in all, as the bread of life, as our Lord and Savior. Once this is clear to you, take Jesus at His word. You are assured by the word of God that you have the bread of life, even at this very day. So in conclusion, nakita po natin dyan yung effort and then yung exhortation ni Jesus. Ano ba dapat yung mas pagtuunan natin ng pansin? Nakita natin yung errors or problem ng mga audience niya. And then, paano in-explain ni Jesus Christ yung kanilang misunderstanding about sa kanilang ancestry. Nakita natin yung kanilang inquiry na mali din naman yung motivation and how Jesus exposes sino itong bread of life na ito, itong living bread na ito. And then Jesus furthermore elaborate bakit hindi nila maunawaan yung gospel at binigyan din ni Jesus yung halaga, bakit siya gumamit ng metaphor at ano po yung magiging effect nito. And most especially, yung halaga ng kamatayan ng ating pong Panginoong Jesucristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa kabutihan mo po sa aming pong buhay, sa paghihimay-himay namin ng iyong salita, ay naroon ang iyong gabay sa bawat isa. At tulungan niyo po kami na ang lahat ng mga bagay nito patungkol sa iyo, magiging motivation namin every day habang inihintay po namin ang iyong muling pagbabalik. Maraming salamat, Lord, sa pagtutuwid at pagtatama ng aming pananaw patungkol sa kaligtasan. At nawa nga po, lahat kami uuwi ngayong umaga at sasabihin namin that you alone is the bread of life, that you alone is what we need, and in you alone, we will find salvation. To you we give all the glory and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen.